In 1833, there was a guy named Benjamin Day, and businessman siya. And he owns a newspaper company. Kaso napapansin niya, yung company niya is natatalo na sa attention war. Which means, hindi na masyado pinapansin ng tao yung newspaper niya. And bukod doon, problema rin is, mahal yung mga newspapers, and yung mga nakalagay sa newspapers is long form speeches, which is boring. So, nag-isip siya kung paano makukuha yung attention ng mga tao para bumili ng kanyang mga newspaper. So, ang idea na naisip niya one day is going 1 cent na lang, 1 centavo yung kanyang newspaper. So, makita ng mga tao yun, maraming bumili. Nakuha yung attention ng mga tao, maraming bumili. Pero, meron pa rin siyang problem. And that is boring yung mga newspaper. Kailangan niya na dapat yung mga tao is patuloy na bumili at basahin yung newspapers niya. So, kaya naman, in August 1835, is nag-publish siya ng isang breaking scientific discovery. And dun sa story na yun, sa discovery na yun, na pinublish niya, ay sinasabi doon na meron daw astronomer na gumawa ng isang malaki at mahaba na telescope. And sinilip nila yung buwan gamit yon. And nalaman nila na hindi lang barren, rocky field yung buwan. Bagkus meron daw itong mga living creatures doon sa buwan. So nakita nila doon na meron daw na doon na mga bisons, meron daw doon na mga kambing na kulay blue. At yung highlight pa nung story na yun, nung discovery is, meron daw doon na mga 4 foot tall na man-bats or mga taong paniki, mga Batman na. So, yung mga tao na nabasa yun, na-shock sila, na-curious. Wow! And then, bumili sila ng newspaper from Benjamin Day. Kasi, na-curious sila kung ano pa yung susunod na gagawin, yung mga man-bats, ano yung araw-araw nila doon na ginagawa, paano sila kumakain, paano sila nang hunt. So, na-curious sila, and bumili sila. And even mga Yale scientists from Yale University is pumupunta doon sa New York Sun, yung newspaper company ni Benjamin Day, para kunin yung mga news from the source. But eventually, yung mga scientists na to is madidismaya. Kasi yung pinublish na yon ni Benjamin Day is hindi yung totoo, fake stories yun, fake news lang yun. Which is sinulat or inimbento lang ng writer ni Benjamin Day para makuha yung attention ng mga tao at bumili ng mga newspaper. Pero syempre, eventually, nalaman ng mga tao yung na yung discovery na yun is fake news. Pero imbis na magalit yung mga tao na yun is natawa lang sila dun sa nangyari. And medyo napahiya yung mga scientists na yun na pumunta pa dun sa New York Sun. So, nanalo siya sa attention war. And actually, hindi naman kinancel yung company na yun. Actually, nagtagal pa for over a century yung New York Sun ni Benjamin Day. And nanalo siya sa attention war. Yun ang tinatawag na attention economy. Sa traditional economy, di ba, meron tayong products and then bibilhin natin. Sa attention economy, ang binibili dun is yung attention mo. Ikaw yung produkto mismo. So kung mapapansin nyo, nag-aagawan yung mga may-ari ng TikTok, YouTube, Facebook for your attention. So, kung gusto nyo malaman kung paano sila kumikita from your attention, mag-like lang kayo, mag-subscribe. And para malaman ko kung gusto nyo pang malaman kung paano sila kumikita. So, that's all for today. Klase muna tayo. Goodbye.